po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Sa ating pagsisimula, tayo po lahat ay masayang mag-awitan. Awitin po natin ang dulo.
Nakita na ng Diyos, nagpapasalamat po kami ngayon na nandun po kami sa inyong banal na harapan. Mag-aaral po ng inyong mga banal na salita tungo sa aming kaligtasan. Ingatan niyo po ang mga kabataan na nangunguna po sa crusade na ito at lalo-lalo na po ang gabi-gabi namin salita, hindi po siya na magandang pangatawan. Patawarin niyo po kami ang Panginoon sa aming mga kasalanan. Sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas ng Kristo. Amen. Mga kaibigan, mga kapatid, magandang po. Salamat po sa inyong presensya at patuloy po kayo dumati po dito po sa ating bayan samahan. Marami po ating mga kaibigan ay kapalangan ito pa ito mga weekdays ng mga trabaho dito na nalilin talaga. Lalo sa lang po sa labas. Kaya tayo po na-start kahit na konti pa lang ating bilang po. So, nagpasalamat tayo sa ating mga kaibigan na dumating ulit sa gabi-gabi ng pag-aaral at ay pag-umitin sa inyong puso na ito. Natapusin ito dalawang yung pag-aaral. Dahil po ayaw ng nabigyan sa pag-aaral. Kasi talagang malaman ang tunay na salita ng Diyos. Kaya kapag natin patuloy pa rin sa pag-aaral ng mga propesiya tungo sa kaligtasan. Salamat po mga kabataan na patuloy na muna sa ating voice of youth. Ito po ang propesiya na usahan na ito ay patuloy na pinataunan ng mga kabataan. Nakita niyo po na ang ating mga participants ay puro mga kabataan. So ito po ay gawain ng mga youth. Thank you, Seventh-day Adventist Church. Yung mga bata po na mga 3 to 7 years old na susumulamin sa mga lesson po sa mga bata sa children's room, you're welcome. Ano po, meron po pag-aaral po sa loob ng children's room. So kung gusto po makinig, manood, ano po sa mga story, mga bata, yan, punta lang po kayo ng children's room. Yan. So, yung mga nanay, kung gusto pa niya mga anak, at yung mga kaibigan, mama, sana ako. Sama nila, makakapalit ko lang sila sa mga salita ko sa children's room. Yan. Tapos, yung mga kaibigan natin, pangit, ha? Yan. At yung ating mga kaibigan, yung mga tanungan, sa gabi pag-aaral na mayroon na ating tanong, ating patuloy na inulit na pag-isulat yan at ibigay sa amin. Maraming sa pagkasulikot, higilan kayo. At dito naman ngayon sa mga kabataan ko na dahil sa inyong tahanan, in-give visitation, pero ibigay sa kanyang tanong at natin pagsusutin sa gabi-gabi. Ano po? Kasi hindi wala pa kami ng mga manong. Nasabi ng mga yun ay malino po sa inyo yung pagkakaroon natin. Narap ko yung tanong. Kaya bisa maraming sa mga mga sa inyo. Di ba man, gagawin mga katanungan, ibigay nyo lang sa amin at atin sa sasagutin niya. At sabi ko mga kaibigan sa announcement, next Sabbath po, sa May 7, kasama siya, ang ating start ay 6:45. So di po lang yung tanan, 6:45 siya na mag-start. Ang ating first part sa ating program ay mini-concert. Maraming sa inyo kita sa mga kaibigan na kabataan din na mag-asista sa nangagin at nagtutog po ng mga instrumento. Ito tingin, Sunday yan. Sunday, hindi tayo po kaya mo. Ano po? Mamaya po nagkakaroon ninyo ang ating health lecturer. Ano po sa kabataan ng sa po ay nutritionist, dietitian, practitioner na makakasama po sa ating diet. Ano po? Sa ating diet ng mga nutrition na pagkain, nutrition sa pagkain na makakain natin. Kaya sa linggo, kung gusto niyo po umatid ng kunting demo, ano po, welcome kayo. Welcome kayo. Kayo nagkaroon ng substantive. Ano ba yung mga inisip mo ituturo sa linggo? Para mag-propose ko naman. Para mag-sabi naman yung ituturo sa linggo. Sabi daw nila, nilagay ng kamote. Kasi pipipit niya yan. Nilagay ng kamukuha ng tubig. Ano? Pero sabi niya, kakain na daw. Madalas ang salat. Hindi. Sa linggo, nagtuturo ang kamote na nilagay. Nakakaiba. Di ko alam kung ano, matagkit sa linggo. Yung mga mamulan ng mga tatay, yung mga kabataan na gusto magluto, matututunan nyo ang kamote na kaiba. Nilalang kamote, pero na. Ano po? Ulit ang sustansya. Ha? Scrambled eggs na binigay
Tama? Kaya po lang yung hindi. So, sabi ko, atin kayo ng hindi mo. 4 p.m. is the church. Ano po, at mga kayo mo pagtapos, dire-diretso na yan. Magkakanda po ang church na food para sa inyo, ano po, para hindi na kayo uwi sa inyong bahay. At, bukas na sa mag-award, marami po mga kaibigan na nakapagpenda ng agenda. Mula nung sabi nila, nagkabukas ng gabi. Ano po, magkakaroon po tayo ng mga reward bukas ng gabi. Isiwa, napatuloy po panoorin ang ating pong pag-aaral sa gabi-gabi. Lagman sa www.training.com. Yan, dyan po natin gabi-gabi pag-aaral. Binigit yun ni Brother Nathan Rivera, kanyang pangalan. Sa gabi-gabi po natin pag-aaral ay pwede yung panoorin yan. Gusto mo balikan. Yan. So, yan po natin mga patuloy na announcement, mga kapatid. We are committed, mga kabataan, at tayo po mga leaders na iglesia ito na may buhay sa inyo ang best, ano po na pag-aaral natin. Best na amin po maibigay sa inyo para po sana kauunawa ng amin po mga pinag-aaral sa gabi-gabi. So, salamat po sa inyo mga kinig kayo sa mga po sa ating question and answer na pang-marang palibaran natin. Nag-usap. Sir, meron lang po tayong tanong po, totoo po ba na may mga ributong naghihimala? Totoo po, no? Kung gayon po ang iyong maniwala, kakatigan po tayo ng kaaway. So, bakit po? Unahin po natin, ano po ba yung ribulto? So, pag sinabing ribulto, ito ay gawa ng bato o kaya gawa na kahoy na inukit, hindi po ng Diyos, kundi inukit ng tao na pinorma ng pwedeng hayop, pwedeng isda, pwede rin pong tao. So, kasalanan po ba ang mag-ukit na mga larawan, binasa na gabi? Dito po, galing ng tao sa Roma 1, talata 25, ganito po ang pagkasabi ni Pablo. Kung ano po ang maging ugali ng mga tao. Ang sabi niya, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila nagsasamba at nangilingkod sa nila kaysa lumalang na siyang pinupuri sana magpakayanman. Ano daw pong nangyari sa tao? Salit na siya isasamba sa Diyos, ano pong ginawa ng tao? Siya sumamba na mga nilalang. So ano po ba yung mga nilalang na pinalit po ng tao para po kanilang sampahin? Kung pupunta po tayo sa panangunahan sa 23, yan. Ano po pinalit nila? Yan, maliwanag po. At pinalitan nila ang kawardiyan ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Ano pa? Larawan ng ibon, larawan ng hayop na may apat na paa at ng mga nasisigapan. So yun po yung mga resulto na inutong po ng tao na pinalit po nila na tayo sila mamilingkod sa Diyos, naglingkod po sila sa mga nilalang ng Diyos. So, ang tanong po na ibalita ko po, totoo po ba na mayroong ribulto na nagbibigyan ko? Totoo po. Kasi kung galing po yung paniwala, bakit sino po ang nagbibigay noon? Naalala ko ba niya nung si Kristo ay tuksohin? Sino po tumukso? Si Satanas. Ano po sabi niya? Kung totoo ka itunay na Diyos, buhay mo itong bato ng tinapay. So, ano ibig sabihin nun? Na kaya ng Satanas na magiging bato ay kung niya gawin tinapay. Bakit po? Sinubok niya ang Panginoon eh. Ibig sabihin, may katayahan siya kung bumama nun. Kaya pwede po niyang paluharin ang bato. Gari-gari. Okay. Sino po ba sa Satanas? Buksan po natin ang pangalawang Korinto 11 talatang 14. 2 Corinthians 11 verse 14. Ano po sabi niya? Yan. At hindi katakataka sapagkat sa Satanas man ay nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan. Ano na po sa Satanas? Siya ay mapagkunwari sa ibang palitan sa salita sa ibang daraya. So hanggang maaari sa Leticia, dadayanin mo ang paniwala para ikay ang paniwala. Bakit? Siya ay ang anak kasinungalingan at pagkukunwari. Okay. Siya ay ang anak kasinungalingan, buwan,
Hindi lang siya mapagtuloy ng il, Mandaraya, kundi ang putabi ng putuluan. Sa uso talatang 44. 34 po. 34. 44. Yan. Kayo yung inyong amang Diablo at ang mga nais ng iyong ama ang ibig niyong gawin. Siya ay mamamatay tao, buwatan ng una at hindi nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng taganang kanya sapagkat siya ay isang ano ba? Tuloy po niyo. Siya ay isang sinungaling at siya ang ama nito. So ano po, yung nakikita po yung mga pagmilagro, hindi po kagagawa po yung tao yan. Kung nag-Diyos, ano po? Kagawa po ng kaaway ng Panginoon. Bakit po? Ang layunin niya para kayo gayahin. Napaka-imposible po na ang bago ay luluwa, pero kaya gawin yan, dito na sapagat siya ang ama ng kasinungalingan. Para yung pinaglikuran, ay ito yung paniwalaan. Pero maliwanag po sa Biblia, yung mga rinuto o mga inukit ng tao, katulad ng larawan ng ayos, larawan ng bato, ay hindi po yun ang tagapagligtas. Kasalanan po yun. Ang sabi po kagabi sa utol, daw siya may in-dreaming image. Huwag kang gagawa ng mga larawang inanyuhan, katulad ng mga tao o mga hayop sa ibabaw ng langit, sa lupa o sa ilalim ng mga tubig. So kasalanan po ang pagsimbang sa mga ganito. Salamat po.
Sino yung nagkasakit na dito? Ako pa na nagkakasakit? Nagkasakit na kayo, okay. Pag nagkakasakit tayo, anong sinasabi ng doktor? Humingi ko yung distansya niya, kailangan niya, magpalakas. Ngayon, yung inyong food, ay na yung food. Sabi ng food, na pagkain yan. Yung food din, yung pagpapalakas, mga pagkain na nakapagpapalakas sa ating resistensya. Narinig niyo ba sa likod yung boses ko? Okay. So, ngayon, sabi nito, ayun, di ba napakaraming tao sa Pilipinas? Napakarami ba? Okay. Sa dati ng tao niyan, maraming porsyento, siguro mga 70% ang nagkakasakit araw-araw. Lalo sa panahon ngayon, ano ba meron ngayon? Di ba sobrang init? Sabi ko sa commercial, last year pa lang commercial na alam ko, ay tubig lang? Ano commercial yun? Very good. Bakit tubig lang? Kailangan daw ng sustansya sa tubig. Pero alam niyo yung tubig maganda yan. Yan sa PDH. Maraming nagkakasakit. At yung doktor, natutuwa rin naman pag pumupunta kayo. Dahil sila ay nasasayang makita kayo. Para sila ay makapag-advise ng yan sa inyo. Na kung iisipin natin, ang katawan natin ay hindi dapat dinanapuan ng sakit. Alam niyo pag pinag-aralan natin yung immune system, napakagaling ng sistema ng katawan natin. Kung paano hindi dapat mapapasukan yung katawan natin ng sakit. Ngunit, dahil sa ating kabayaan, alam niyo ba yung number 1 killer? Alam niyo yung number 1 killer sa mundo? Sino mga kasabat may pray sa akin? Ano? Ano? Ha? Ay, pwede mo ako nakikita niya. Ano pa? Cancer? Wala na mas malala sa cancer? Ha? HIV? Ano pa? Nakasirat na kayo? Siret? Okay. Ang sagot ay ignorant. Ano yung ignorant? Yung walang kaalaman. Bakit? Tama ba? Tama ba sa Tagalog? Kasi, pag may alam kayo, hindi kayo dapat magkakasakit. Kasi alam niyo dapat kung gagawin. Tama ba? Marami kayo namamatay sa ignorance. Hindi nila alam yung dapat nilang gagawin. Na, ayan, tingnan niyo yung katawan. Lahat niya, lahat na nakikita niya, hindi niyo nakikita niya. Lahat yan, ginawa ng Panginoon para lang may sa sakit. Pag pinag-aralan niyo, kahit yung mga balay ng Pililong, piligigil, lahat yan, depende yan sa sakit. Lahat yan. Ngayon, pupunta tayo sa pagkain na makapagpapaganda sa katawan. Ano yan? Sino kumakain ng lungay? Very good yung kumakain. Okay. Pero kumakain na ba kayo dahil yun ang meron sa pagkainan o dahil alam nyo matatanda yun? O ati yata, parang yung iba, sinasabi na ano, na yun na kasi, yung available eh, ilang ang mura eh. Okay, sige, may game ako, dapat mamulaan nyo ha. Tapos, pag uwi din sa bahay, ito nilecture dito sa ano, sa Baguio. Nagkaroon ng children's convention last year. 200 to 300 na bata, 5 years old, 6 years old, 7 years old, 12 years old, ang umaten doon. At pag uwi nila sa bahay nila, naubos daw sa NLAC yung ano malunggay, pinagkukuha ng mga bata. Kasi nalaman nila yung truth dito sa malunggay. Alam nila ba? Alam na? Hindi pa. Okay. Okay. In terms of... Bakit? Okay. Alam niya? Ano yan? Apple o mansanas. Sino may sa mansanas? Okay. Mansanas mo magkano? Ha? 25? May 35, may 30, may
itlog, pag bumili ng mga bata doon, piliin nila yung malunggan. Sino makakawala ng ilang itlog? Ilang itlog? Ang matunda ng vitamin A ng malunggay. Ano pa? Sige na, bilag na lang. Basta may yung price lang kanina. O ito. 11 pieces of egg. O, ayaw ito kumain ng itlog na 11 pieces. Isang kainan lang. Susuko kayo yan. Isang 1 cup lang nga yun, di ba? Ng malunggay. Equivalent na vitamin A ng 11 pieces of egg. Sabi niyo, masasahan niyo ito. Sarap-sarap kumain ng itlog, yung malunggay. Yan lang, o. Dahil siya pa kumain yan, nakakalula. Eto. Ano yan? Ha? Ito ba? Yan ay baboy. Pork yan. O, ginawa na kung ilang kilong pork ang equivalent ng vitamin A ng 1 cup malunggay. 5, 6, wala na taas? 7, 10, ano na? 12, ano na taas? 12? Ano? 15, ano na taas? 15, 20, ano na taas? Napunta na yun niya kasi. Ano, pilit na? Okay. Pilit na. Oh, huwag na. Ilan daw? Kung paano inihiwa ng cubes yung pa-slice yung hiwa ng baboy, yun ay katubas na 1 cup malunggay. Ilan daw? 61. Okay? Ano, naging ilan na ba yung malunggay? Ano po ba sa mamulan ng bukas? Malunggay. Ano po ba yung ano, yung pancake malunggay? Ako next time na lang, iba yun na lang ako sa susunod. Kasi marami lang kayo. Oh, eto, kaka, sino na gata? Okay, sige. Pagpalit yung gata sa malunggay. Oh, sino na uli? Ilan nila? Oh, sige na lang, sige. Oh, wag mo na tingin na. Look sa akin. Wala akong malunggay. Tingin na, sige. Oh. Okay, 5 glasses of milk. Sayang kasi sumobot ka. Wala. So, 5 glasses of milk, equivalent na 1 cup malunggay. Yung vitamin A, hindi ko pa sinasabi na yung ibang vitamin. Yung mga vitamin A lang ng vitamin C kasi masyadong marami. Oh, eto, sino kumakain yan? Alin niyo ba yan? O, sino na wala ng butter? Ha? Tamunggo, ano pa? Parang sinugulan yan ng ano nila. Ano, sa isa, ano pa? Isa. Okay, ang ginagawa ko dyan, sinakutulang ko yung sibuyas bawang kamatis, tapos ilalagay ko niya yan. Onting asin, onting tubig, pagkain mo yan. Ulan na yan. Sabi dyan, ilan yung beta-carotene? Ano yung beta-carotene? Para sa mataas sa kata? Siskin natin yan. Ngayon, tingnan nyo yung beta-carotene niya. It's 2,735 international units. Napakataas yan. Yan, 1 cup, 1 cup lang yan, isang cup lang yan ng alubate. Yan na ang katubas niya. Vitamin C niya, 89 mg. Tapos yung calcium niya, 128 mg. Diyan pa naman kumain, hindi ka na magkakasakit eh. Alam niyo yung nagbutor ako last year, naalala ko, tapos sa lang ng ulan. Tapos nag-lecture ako sa partner, nag-travel agad ako. Nagulan na ako. First time ko naulan na sa motor. Dapat ang patatag ang buong katawan ko. Pero hindi ako nagkasakit. Never ako nagkasakit since, iisip ko pa, 2001, 2005. Parang gano'n, hindi pa po ako nagkakasakit tao ng Panginoon dahil nandito. Ano ba? Beta-carotene, ha? Saluyot. Sino kumakain ng saluyot? Ang dami ng tumataas ka. Very good. Oh, ang saluyot, saan yung hinahalo? Pinagpeta na ba? Alam nila, uy, laswa. Alam niya yan? Kinuha ko din sa akin ito. Ayan, yan pinakain doon. Pinsa, sana dito rin. Tingnan nyo, 7,325
bawal yung youth. Eto, alam mo yan? Nag-equine. Alam mo, meron ko nag-equine. Bibili ka na naman, pero yan ay napakasustansya. Binili 10,300 international unit ng beta-carotene niya. Mga kapatid ko, kung isipin na rin ang makukuha natin beta-carotene, karong vitamin C. Kasi hindi lang yan ang makukuha natin yan. Yan ang kinuha ko kasi napakadami na pag kinuha ko pa lahat. Okay? Ano pa? Eto, ano yan? Sila ko kaya ang palaya. Bakit yung bata lang nakakaas? Sa likod wala tumatas. Sige, kumakain. Ayun! Kumakain kayo na? Ang palaya sure kayo. Kumain na ang palaya yung bata ako. Sabi sa akin ng nanay ko, anak, yan ang palaya. Kakatalino yan. Eh di ako, talino ko yun. Ako gusto ko tumalino. Ang ginawa ko, kumain ako na ang palaya. Ano nangyari sa akin? Ay, tumalino daw ako. Anyway, yan ay pagpapala ng Panginoon. Kasi, sabi dito, ang beta-carotene daw niyan ay kumalat, bababa titignan mo. Pero, pag kinain mo yung 1 cup, ganyan na siya. Vitamin C 40 mg, yung tama na, tingnan nyo. 1,200. Etong beta-carotene, calcium vitamin C, sa ibang mga part niya, sa vitamin A niya, sa iron niya, sa iba't iba nilang sustansya, napakataas niya. Yan lang sa medyo bumaba, pero napakataas ng sustansya, nutritional value makukuha natin dyan. Ano pa? Eto, kung nakain ng okra. Ayun, alam niyo ba yung okra paborito ko niyan? Tignan niyo yung okra, 145. One cup pa lang yan, hindi po nilang mawag pa nakakain natin ay sobra-sobra pa. Ngayon, eto, ano pa? Eto, kamote. Mapag-aaralan na yung sa linggo. Hindi lang isa ang kamote. Sa linggo sa lang sa pilay. Napakaganda ng kamote pag na-discover natin. At yung luto niya, kakaiba rin. Hindi lang basta nilaga. Basta sa linggo lang kung sakay sa kukimbel mo kasi napakaganda niyan. Ngayon, sabi nito, may 540 international units na 55 na vitamin C at calcium vitamin C niya 35 mg. Mapag-aaral natin iba pa niya nutritional value at kung paano siya naging pagpapala sa mga papanibini. Okay? Ano pa? Eto, sino kumakain nito? Nako, very good. Nakataso niya sa likod, oh. Very good. Ayan ka na tasa. Tingnan niyo siya, it has 80 international tasa na vitamin C niya, kahit ganun lang siya, may mga ibang value siya na matataas. So, sabi nga daw, eat a variety of food. Food pala. Okay? Ibig sabihin, pag pinagdalo yung pakbe, ilang gulay ka rin dyan? Okra, kalabasa, sitaw, palaya, ano pa? Talong, ano pa? Alagbate, pagkahaluan, may sibuyas, may kama. O, palagyan natin 10. Pag pinaghalo-halo mo yan, isipin mo, kung anong sumpete na ang makukuha mo. O, ito. Sige, papakimitan ko yan. Masarap, no? Masarap yan, masustansya. Gusto kong pakita ko sa inyo. Kasi pagtatapos ko. Let food be your medicine and medicine be your food. Ano sa Tagalog? Hayaan nyo ang inyong pagkain ay inyong maging gamot o medisina at medisina nyo maging sa pagkain. So, sinong gusto magkasakit? Ako lang? Hindi ko gusto magkasakit. Kaya kakain tayo ng mga pagkain yan. Ayun, makakainin natin? Ayan ba? Hindi tayo ginawa ng Panginoon para maging ganyan. Pag sakit ka sa ulo, kahit alam ng inumagang ng gamot, sabi nga, hindi vegetable. Eto, pero napakatalino ng Panginoon. Isipin nyo, nung nagkasalan yung si Adam at Eva, anong binigay ng Panginoon na dahil sa kanila? Additional. Vegetables sila. Kasi yung vegetables, nakikita ng Panginoon na may healing process doon. Pag kumain ka, nagsasakit ka, wala ka pang sakit. Pag kumain ka mo, gagawin ka. Pag pinag-aralan niyo, bawat kulay. Pag pinag-aralan niyo kung paano yung pinakabuto, pinakadulog-duluhan ng gulay na yan, prutas na yan, napakalaking pagpapala sa katawan natin. Ngayon po, sabihin natin yung basta sa kalusugan, yung evaluation sa Panginoon. Sa Genesis 1 verse 29, yung mga pagkain,
Okay po, magandang gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Magandang gabi din naman sa akin. Magandang gabi po! Ayan, baka kayo ay, ano ba, gutom na dahil sa mga health lectures na ibinigay sa akin sa Rene? Ha? Nakakagutom ba yung lecture niya? Grabe na. Alam niyo po, pinagpala naman tayo lang ng Panginoon sapagkat tayo
linguist, ang psychologist, si Sister Sam, Nutrition Dietitian. Yan niyo po sa ito, pag-ibang lecture din ako. Abangan niyo sa lecture ko ha. Isa po ako, hindi po nalalaman, isa po akong MD, PhD. Sino makakagulan ng ibig sabihin ng MD, PhD? Ibang sa mga pag-iawan. MD, PhD, ibig sabihin. Ha? Ang makakagulan ng MD, PhD po. Sino? Huwag kayo, gagawin. Ha? Ano? Hindi nyo alam? Sabihin ko na lang, mukhang doktor, pero hindi doktor. PhD. Ayan po, pero ano yung gabi, tuloy namin ito ha. Ipagpapatuloy ko namin namin pag-aaral. Ayan, siguro po masyado po yung bibigyan na namin po pag-aaral sapagkat mga kakainin po na mag-aral. Ito pong pag-aaral natin. Pero siguraduhin ko na talagang malaman ang inyong pong matutunan sa inyong pong pag-uwi. Ito. Tapat ng ating Panginoon Diyos. Kagabi na pag-aaral natin sa pumunos ng Diyos, ito ba? Oo. At isa sa mga pagpapumunos sa iyo ang inyong araw na Sabat. Pero bago tayo pag-uwi, lalo muna ay manalangin. Umuko po tayo lahat. Nakita po namin ang Panginoon sa mga panahon po ito. Kami po yung hinihingi ng tulong. Gabayan po kami sa pag-aaral ng itong araw ng Sabat. Tawarin niyo sa mga pagpapag pagkakasala sa pangalan ng Panginoon Jesus. Sa pagpapagin ng ating Panginoon, sa Apocalypse 7, 1 hanggang 3, ito po ang sabi. At pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulong ng lupa, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang huwag humigil ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang sulong kahoy. Sabihan mo na lang po ako magkakas pagkat medyo bibili sa lulo. Ayan. At nakita ko ibang anghel na umaakit mula sa sikat ng araw, kataglay ang ano? Tatagot po kayo kapag sinabi mo po kayo. Kataglay po ang ano? Tatak ng Diyos na buhay na nagsasabi, huwag inyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy na nagkaroon sa amin, matataan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Noong una pa man, ipinakita ng Diyos sa Apostol Juan ang mga bagay-bagay na mangyayari. At ito po sa propesiya ng ating Panginoon ay yung pagtaktak ng Diyos sa loob ng kanyang mga alipin. Ibig sabihin, meron isang tatak na ilalagay ang Diyos sa loob ng kanyang mga anak. Ang tanong ko ngayong gabi, ano kaya yung tatak na iyon? Ayan. Ano kaya? Ating po pagkakaaralan ng Biblia. Ayan. Ibigin po natin sa banal na kasalanan kung ano po kaya ang sinasabi nito patungkol sa tatak ng Diyos. Ano ang tatak ng Diyos? Basa. Ezekiel 20:12. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga ano? Sabat! Upang maging tanda sa akin at sa kanila upang nilang makilala ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Yung tatak ng Diyos o yung tanda ng Diyos ay walang iba kundi yung tinatawag ng Biblia na sabat. Na ngayon, ang tanong, ano ba itong sabat? Parang tayo nagsasabi sa isang sabat, sabing sabat. Ano ba yung sabat sa Biblia? Ano ba yung ibig sabihin nito? Ayan, nagsagot din po ang Biblia. Na inipagay ang aking mga sabat at mawigitan dito sa inyo at sa akin. Ayan. Bago po natin ipagpatuloy mag-aaral kung ano yung araw ng Sabat, itignan po natin ito, papaano naging tatak itong araw ng Sabat. Alam niyo po, sa isang medyo, halimbawa ng isang presidente. Ayan, yun yan. Inoy-noy. Medyo bata sa medyo yan, may buong pa. Ngayon kasi medyo, ano na wala na. Ayan. Si President Noynoy Aquino, ayan, meron po siyang seryo. Ayan. Sa loob po ng kanyang seryo, nakapanood po yung tatlong elemento. Una, yung pangalan, which is, believe
Nino Aquino Jr. Yung kanyang katungkulan. Ano ka ang katungkulan niya? Pangulo ng bansang Pilipinas at natatakupan ng Republika ng Pilipinas. So yung tatlong yan, laging present kapag kawin ang isang presidente. Na ngayon po, sa aklat po ng Exodus 20, makikita po natin yung tatlong elemento na ito sa selyo ng Panginoon sa Sabat. Ito po sa Exodus 20:11. Sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at ang lahat ng mga naroon. Ayan, at nagpahinga sa isang araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Ayan, sa araw po ng Sabat makikita natin yung tatlong elemento ng isang selyo ng isang presidente. Pangalan. Ano po yung pangalan? Panginoon o ni YHWH Yahweh. Katungkulan, manlalana, nasasakupan langit at ng lupa. Sumaliwanag sa araw ng Sabat, siya yung selyo o yung tatakot-tanda ng ating Panginoon. Yun yung ilalagay sa ng mga anak ng Diyos sa huling kapanahonan. Kaya kapag hindi ka nanginginig ng araw ng Sabat, hindi ka malalapakan ng Diyos. Yan, ang Sabat ay ang tapat ng Diyos. Kaya ano ba ang Sabat? Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa araw ng Sabat? Basta Exodus 20 basta. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mo, Diyos. Pag ilang araw daw po yung Sabat? Ha? Ikapito. Yan. Ikapito ang araw ng Sabat. Bago po natin alakayin kung anong araw ng kapitong araw ng Sanlinggo, at alamin po muna natin, ano ba ang mahalagang ginawa ng Diyos sa ikapitong araw? Bakit ganoon na lamang yung pagpapahalaga niya sa araw na ito? Bakit yun yung pinili ng Diyos na maging tatak para sa kanyang mga anak? Sapagkat sa Henesis 2, ito po ang sabi, at nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa magdaang gawa niya ginawa. Ito po yung tatlong bagay na ginawa ng Diyos. Dos, tres. Ano pa yung muna? Binagbasahan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin. Sapagkat siya ipinagpahinga ng Diyos sa magdaang gawang kanyang ilikhakan ginawa. May tatlong bagay po ginawa ang Diyos sa araw ng Sabat. Yun po ay kanyang binasbasan. Kanya pong ipinangingin at ipinagpahinga. Wala pong ibang araw sa Biblia na ginawa ito ng ating Panginoon. Tanging sa ikapitong araw lang. Kaya napaka-espesyal ng ikapitong araw o ng araw ng Sabat para sa Panginoon. Yan. Ano ba ang nais ng Diyos na gawin natin sa araw ng Sabat? Siguro na-explain ko sila, ang araw ay ang araw ng Sabat. Sabi mo na dyan sa Exodus 20 verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ano? Ipangilin. Kapag sinabi kong ipangilin, gawin banal. Panatilihin, banal. To keep it holy. Ipangilin. Panatilihin natin banal ang araw ng Sabat. No, ngayon, para kung hindi ba ginawa ang araw ng Sabat, kung sabi nila, yung araw ng Sabat para lang sa mga Hudyo, para sa kanila yan, sabihin tayo mga Pilipino, exempted tayo doon. Galing nga. Pero sabi mo ng Biblia, Marcos 27, at sinabi niya sa kanila, so ito po rin sabi dito. Mga kaibigan, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao sa Sabat. Para po sa lahat ng tao, yung araw ng Sabat. Sabi ko po ng ibang mga ngalan pagka binawakas po namin sa kanila, kasi ang nausap dyan, Hudyo. Yung tao na nausap dyan, tao Hudyo. Yung Pilipino hindi kasama. Ang paliwanag po namin sa kanila, yun na nga Hudyo na yung nausap, kasi hindi mo sinabi, tao na Hudyo lang. Bakit ginawang tao? General na, ginawa ng Panginoon. Lahat ng tao, bakit? Ito po ang sabi sa talan ng Deuteronomio 5:14. Ngunit ang ikapitong araw ay dapat sa Panginoon ng Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa
iyong hayop, ni ang iyong taga-ibang lupa, taga-ibang bansa. Ibig sabihin, pati yung mga Pilipino, kasama sa pangingilin ng araw ng Sabat. Ang matindi pa nga po dyan, pati daw yung hayop mangingilin ng Sabat. Ibig sabihin, kaibigan, kung ikay naniniwala na ikay galing sa unggoy, pati yung unggoy mangingilin ng Sabat. Sino pa dito naniniwala na ikay galing sa unggoy? Ha? Kasi pati hayop mangingilin ng Sabat Hindi na. Kaya kapag galing kayo ng unggoy, nanginginig ka talaga ng Sabat, sabi ng Panginoon. Lahat ng tao, para sa lahat ng tao ang araw ng Sabat. Na ngayon, ang tanong ng Biblia, paano natin ipangingilin ang araw ng Sabat? Yan po yung tanong Kasi meron naman ito pang sa nasa hospital, nagtatrabaho araw ng Sabat. Hindi naman ito sunod-sunod. Yan. Yan lang po sa amin. Ito po ang sabi ng Biblia, mayroon pong iba't ibang kasagutan sapagkat napakadami po ang dapat natin hindi ko yung nasabat. Ito po, hindi dapat gawin at dapat gawin. Una, pagpapahinga sa paggawa. Yan, kung kayo po may mga trabaho, nais po nyo magpahinga tayo sa ating mga trabaho. Ngunit ang ikapitong araw, ay dapat sa Panginoon mong Diyos, sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Tayo po pinapagpahinga ng ating Panginoon. Titigil daw po tayo sa ating mga ginagawa. Alam niyo po minsan sa mga ibang mga iglesia. Sapagkat sa kanila, hindi naman nila ipinapangingin na banal yung araw ng Sabat. Wala na po sa kanila yun. Ang lagi po nilang sinasabi sa amin, ako po kasi parang po nakaka-impresa ng mga ngaral. Ang lagi po namin narinig sa kanila ganito, kayo mga kabudista, masyado yung pinapatrabaho yung mga miyembro ninyo. Puro sa pagpuputos, wala rin sa pagpuputos kasi ito pinagdad na. Pinapagod nyo sila. Pinapagod nyo ang utos. Ang balik namin sa kanila, kayo nga itong pinapagod ninyo yung miyembro ninyo Bakit? Kami na tumulong pahinga. Kayo hindi. Di ba? Nagit niyo po yung point. Kami pinapahinga namin. Magpahinga ng araw ng Sabat. Kita hindi, wala trabaho na kayo. Sige. Buhay ko, trabaho na wala. Pero po kami, pinapahinga po namin ang aming mga kapatiran. Bakit? Kapag ito po yung namin ng Diyos. Tayo po magpahinga sa ating mga ginagawa. Pagtasabi ang sarili, kalayawan. Sabi ko sa Isaiah, 78:20, kung iyong iuurong ang iyong mga paa, sa Sabat sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na kaarawan, at iyong tawagin ang Sabat sa kaluluhan, at ang banal ng Panginoon na marangal, at iyong pararasalan na hindi lalakad sa iyong mga sariling lakad, nihahanap ang iyong sariling kalayawan, di magsasalita ng iyong mga sariling salita. Itigil na po tayo sa sarili natin mga lakad, baka mamaya araw ng Sabat sa SM. Nagsasabi, matindi. Ano ba po? Bakit? Ano ba muna sa pagkakaroon ng Sabat ng isang bagay na pagpupulong sa simbahan? Bakit po? Ito po sabi sa Leviticus 23:3. Anim na araw na gagawa katapat sa ikapitong araw ay Sabat at takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong. Nagsisimba sa simbahan. Wala sa FM Center. Wala sa Bantar Mall. Wala sa AKC. Yun po yung takip ng Diyos. Nasa bahay sa bahay. Isang tapat sa Panginoon sa lahat ng iyong tahanan. Ayan. Dapat pag-aaral ng malakas lakas. Alam niyo po ang ating Panginoon sa Kristo, yung sa pinabubuhay sa lupa. Yan. Siya po yung pumasok sa sinagoga. O ito po yung tawagan nila sa kanilang simbahan. Sinagoga. Nang araw daw po ng Sabat at nagtindig pa bumasa. Nagbabasa po ng Biblia ang ating Panginoong Jesucristo. At ano ba? Marcos 6:2. Nang dumating ang Sabat ay nagpasimulang magturo. Nagtuturo niya yung ating Panginoong Jesucristo. Inaaralan niya kung nakikinig sa Kanya. Ito sabi kapag araw lang
Biblia. Di ba ba? Kaya po kapag kayo po mga kaibigan ay lalalo po sa Seventh-day Adventist Church kapag araw po ng Sabado. Kapag maaaraw po kayo, baka po kasi uwian na kayo dumating. Kapag nakasito po kayo maaga, may kita niyo yung mga Seventh-day Adventist talaga po nag-aaral ng Biblia. Meron pong leksyon na sinusundan para sa gagawin talaga po mapagtuunan ang pag-aaral ng Biblia. Kaya mapapansin niyo yung ating mga kabataan po ng Seventh-day Adventist, ganun na lang equip sa mga aral ng Biblia. Kaya po yung mga kabataan ngayon ang nangunguna sa ganito pangangaral. Bakit? Equip po sila. Nag-aaral po sila ng Biblia. Pinag-aaralan po namin yan tuwing araw ng Sabat. Okay, next. Panglima, ito, paggawa ng mabuti. Meron din pala paggawa, basta mabuti lang sa harapan ng Panginoon. Narito, may isang tao na tuyong isang kamay at sa kanya itinanong nila na sinasabi, matuwid ba ba magpagaling sa araw ng Sabat? Kaya dahil mga ating isda sa trabaho sa hospital. Hindi alam ang trabaho sa hospital. Ayan. Sabi po ng Biblia, yun na nga yung tanong ninyo, ilan na meron dati yan, sinagot na rin ni Cristo. Ito po sabi namin, matuwid ba magpagaling sa araw ng Sabat upang sa kanilang marisumbong. Sabi po sa kanila ng Panginoon, at sinabi niya sa kanila, sino kaya sa inyo na kung mayroong isang lupa na kung mahulog ito sa isang lupa sa araw ng Sabat ay hindi ba ganiya aabutin at hahanguin? Ayan. Kaya ito sabi ng Panginoon, ganun pa nga ang isang tao na may halaga kaysa sa isang tupa. Kaya makuwi na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Yung pagpapagaling po pala sa araw ng Sabat, yung mga nasa ospital na nagpapagaling ng may sakit sa araw ng Sabat, mabuti po yun. Inaalaw po na Panginoon. Meron pa nga yung yung mga guard, bakit yung mga Adventist sinakayaan na mayroong mga Adventist for security guard. Nagkatrabaho at ng Sabado, meron din po sagot ng Biblia. Kung siya kong talangin, talangin din po bukas. Sasagutin po natin. Okay po, eto na. Anong araw ng sarili ko, isang araw na siyang Sabat ng Panginoon? Sino makakahulan? Ano po araw yun? Ha? Sabado? Hindi nga. Hindi ba linggo? Ito po ang sabi na, ano muna natin pruweba dyan? Marami pong pruweba Kahit ano kung tingnan ninyong normal na kalendaryo ito po yung normal na kalendaryo. Ganito po talaga lagi ang sequence niyan. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Lagi po yan ang kapito kapag ka po yung normal na kalendaryo. Kasi puro meron pong hindi normal, yung linggo na hulihan. Hindi po yung normal. Ang normal po yan talaga. Yan po talaga yung normal. Ano pa? Diksyonaryo. Ayan, ang diksyonaryo. Matibay na ebidensya. Ang ikapitong araw, ang ano? Sabado. Tama kayo. Ay ikapitong araw ng Sanlinggo. Ito pang sabi sa English na Concise Oxford English Dictionary. The seventh and last day of the week. Maliwanag po yan Ikapito at huling araw ng Sanlinggo. Napakaliwanag po yan. Sabi po ng Oxford English Dictionary. Ano pa? Sa maligit na 105 na mga wika sa buong mundo, ang salita para sa ikapitong araw ng Sanlinggo ay Sabat o Sabado. Ito po, bibigyan ko kayo ng ilan yan? 5 lang sa 105. Ibig sabihin meron pang 100 na natitira. Baka po pagka inisa-isa natin, napakahaba na. Sa Hebreo, ang Hebreo, ang Sabat po ay Shabbat. Sa Greek, yan po ay Sabaton. Sa Latin, Sabaton. Sa Spanish, o sa Kastila, Sabado. Kaya po kapag magbabago kayo ng kinastila na Biblia, kapag binasa niyo yung Exodus 28, ang nakalagay po yung Sabado. Kapag binasa niyo yung kastila na Biblia, Sabado po ang nakalagay dyan. Sa English, Sabat, o yung talagang nahulugan niya sa araw ng pamamahinga. Tayo po, nasapat po tayo ng kastila ng ilang taon? 300? Sino pong nakakatanda pa ng history?
333 years. Katagal. Kaya po yung mga lingwa-lingwa natin, yung mga salita natin, nakuha natin sa mga Kastila. Hindi nga yung pangalan ng kalendaryo, galing sa Kastila yan eh. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Kastila na galing yan. Wala ka, hindi galing sa salitang Tagalog yan o Pilipino. Pinasama po tayo. Yan, nakuha po natin sa kanila yung araw ng Sabado. Ikapitong araw po yan para sa mga Kastila. Kaya po yung araw ng Sabado mga kaibigan, yan po yung Sabado ng Panginoon. Ito, bakit sabi ko para sa mga Catholic, ito po yung nagsasaad lang po kami sa ano po ng Biblia. Ito ang sabi ng Pasyong Mahal, page 5. Ano po ba ang sabi ng Panginoon, no? Alam niyo po, sa Channel 5, papapayo naman ng konti, no? Sino po yung nanonood sa Channel 5? Tuwing kumalang po ang technique nila na natawag ito, ano yan? Talo o panalo. Minsan po, naging issue yung sa mahal na araw yung pagbasa ng pasyon. Kung okay lang ba daw sa kanila yung magbasa ng pasyon na rap o hindi. Parang ganito, pagkababasahin na yan, sa hinitin na libro, natanapan ay ganito, nung nanangitid kong mundo ng Diyos ito, ako makatawan ng Domingo, yes, yo. Parang ganun. Parang ganun. Okay lang ba sa kanila na mag-rap kaya sila na, panalo ba yan o talo? Maraming sumuto, panalo lang, okay lang sa kanila, i-rap. Siguro kung ako Katoliko, hindi ko papayagan talaga. Kung ako lang po naging Katoliko, hindi ko papayagan. Hindi ko na po kakantayin kasi hindi po ko marunong kumanta. Si Rafael Nagtala, mapatayin ko eh. Kaya lang baka magtagal eh. Alam ko na matagal eh. Basahin ko lang ulit. At sa libro, nalalaman ay ganito. Nang nanangingit ang mundo ng Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Tinuturo niya ng Santa Iglesia nila ng Trinity na sulat, aniya ay parang tapat at Diyos ang nagpahaya. Ayan, aning na araw ay bago na niya itong mundo, 10 ng gawin ng tao at tangan sa ikapito itong Diyos na totoo. Ano ba? Ayan ang gumana. Ito yung pagkaroon sa atin ng Diyos na mamuhin, kaya itinagbilin na taliman na sundin ang Sabado ng pamilya. Maliwanag po pala kahit po sa kanila, ang utos po ng Diyos, ipangingit ang araw ng Sabado. Pero ang tanong, bakit hindi po sila? Hindi Sabado. Bukas po ba kayo kumawala? Yan po ang ating topic, bukas ng gabi. Ang nakaligtakang araw ng sanlibutan. Yan po ang bukas natin topic. Pero mas mahalaga po mga kaibigan na meron po tayong pruweba na galing po sa Biblia. Lucas 20:54. Alam niyo po sa panahon na po ng mga apostol, sa panahon po ng ating Panginoon Kristo, ang tawag po nila sa kanilang araw ay hindi siguro ng text. Pinapakalaman po nila yung kanilang araw, depende po sa bilang. Kaya po dito, kung may araw ng paghahanda at malapit na ang Sabado, yung araw ng paghahanda dyan, yan po yung ika-anim na araw para sa kanila. At yung ikapitong araw ng Sabado ay nalalapit na. Ano po nangyari? Ang mga babae ng mga sa Galilea mula sa Galilea ay sumunod na tinignan ang titingan kung paano inilagay ang kanyang bangkay. Yan po, ito po yung araw na kung saan namatay ang ating Panginoon sa Kristo. Araw na po ng paghahanda. Sinali po ay ang talaga ng mga pabango at ng mga flor. At ang araw ng Sabado sinali ng pahinga ayon sa kautusan. So yung mga apostol, nagpahinga po sila ng araw ng Sabado. Nung araw po ng pagpapahinga o nung ikaaral na araw, namatay po ang ating Panginoon sa Kristo. Nung araw ng Sabado, nagpahinga yung mga apostol. Nang unang araw ng Panlinggo, pagpupulong Loy ay pumunta sa Pilipinas, dala ang pabango ng kanilang dinala. Pero kung nasunod po nila ang kaibigan na nakabukas na sapagkat ang ating Panginoon Kristo ay muli nabuhay. Ngayon po, nilipas na po ng Semana Santa, di ba? Ito na po alam po natin yung pagkakasunod ng mga pangyayari. Ano pong araw namatay ang ating Panginoon Kristo sa Semana Santa? Ano pong tawag? Biyernes Santo, o araw po na paghahanda sa Biblia. Ang araw po ng Sabado, ang pahinga yung apostol. Ano pong sumunod sa Biyernes Santo?
Sabado di Gloria. Hindi tama pa rin. Sabado pala talaga natin, ay yung pa rin yung Sabado nila noon. Hanggang ngayon, gusto nila eh. O, yung linggo na kung saan na buhay sa Kristo, ano tawag? Linggo na pagkabuhay. Gusto po pala talaga ang ating kasaysayan, ang ating mundo, ay sinusunod pa rin ganitong flow ng pagkakasunod ng araw. Wala pa pagkabago sa mga araw ng isang linggo mula noon hanggang ngayon. Ito po ang sabi ng isang Naval Observatory sa US, Washington DC. Yan, ito po talagang nag-aaral po sa astronomy. Ano po, walang pagbabago sa pagpapatuloy ng lingguhang pag-ipon. Kung ano po yung linggo nyo muna, sa linggo ngayon, wala po pagbabago. Ito po ang sabi ng British Royal Observatory. Nagpapatotoo ang Royal Observatory sa British England sa katunayan ng lingguhang pag-ikot. Yung authenticity, yung katunayan ng lingguhang pag-ikot, wala po talaga pagbabago. Kaya po yung linggo noon, yung Sabado noon, siya din Sabado ang linggo ngayon. Ang araw ng Sabado, ang tatak ng Diyos, ay wala iba kundi ng araw ng Sabado. Mga kaibigan, nais po alam sa atin ng Diyos na ang tanging tatak ng ating Panginoon na ilalagay sa inyong at sa ating noo ay walang iba kundi ang araw ng Sabado. Kaya po napakalaga pa isang Kristiyano katulad mo at katulad ko na mamili ng araw ng Sabado. Sapagkat sa ganito lamang tatatakan ng Diyos ang ating mga Diyos. Para po malaman ng Diyos kung ay ang kanyang anak o hindi niya mga may tanda ang Diyos para sa bawat isa. At iyon ay walang iba kundi ang araw ng Sabado. At bilang pagsunod sa ating Panginoon Jesus, ano ba ang kanyang nakaugalian? Kapag kapag sinabi ng nakaugalian, ano ang ibig sabihin? Minsan na niya ginawa? Ha? Palagi po niya ginagawa. Simula ng mga bata pa siya, ugali niya talaga. Ang ano? Ito po ang sabi ng Biblia. At siya'y napanagage na kanyang nilakhan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya'y upang sinagogan ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Ayon po sa kaugalian ng ating Panginoon sa Kristo, mga kaibigan, ugaling na po niya na pumasok sa sinagoga o simbahan ng araw ng Sabado para ipangilip po tayo. Bilang mga Kristiyano, layunin natin na sumunod sa yapak ng ating Panginoon sa Kristo. Ang ating Panginoon sa Kristo ay isang unay na sawadasta. Sapagkat siya mismo ay nanginginig ng araw ng Sabado. Kaya po kami, sinusunod po namin ang aming Panginoon sa Kristo. Hanggang saan natin ipangininig ang araw ng Sabado. O kaibigan, ito po ang sabi sa Isaiah 36:22. Sapagkat kung paano ang mga bagong langit at ang bagong lupa. Ito po yung tinutukoy sa bagong tirahan na ibibigay ng Panginoon kapag siya po ay dumating. Na aking nilikhain ay mananatili sa harap. Sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mangyayari ng mula sa bagong buwan hanggang sa panibago. At mula sa isang sabat, patungo sa panibago, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ng Panginoon. Kaibigan, kahit pala sa langit, sa bagong langit at bagong lupa na nilikhain ng Panginoon, lahat ng mga maliligtas, lahat ng magiging anak ng Diyos ay iligtas niya, lahat ng may tatak ng Diyos sasamba sa araw ng Sabat sa harapan ng ating Panginoon. Kaya kaibigan kung ngayon pa lang hindi ka na nanginginig ng Sabat, pagdating mo sa langit, maninibago ka. Maninibago ka. Bakit? Hanggang kailan ba mananatili ang tatak ng Diyos? Mananatili ang tatak ng Diyos ng Sabat. Ito po ang sabi sa Exodus 31 verse 13. Katotohanan, ipanginigin ninyo ang aking mga Sabat. Sapagkat isang tanda sa akin at sa inyo, sa buong panahon ng inyong mga langit, upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Ito'y isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel, magpakailanman. Sapagkat sa anin na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, at sa ikatulong araw ay nagpahinga at naging hawakan. Kaibigan, magpakailanman.
mananatiling tapat ng Diyos ang araw ng Sabat. Nais mo bang masakan sa Lord? Nais mo bang magkaroon ng tatak ng Diyos? Isa lang po ang ibig sabihin mo. Kailangan natin mamili ng araw ng Sabat. Nais ng Diyos na ikasunod sa amin. Nais ng Diyos na iyong sundin at dirapin ang buong pinag-utos. Ano ang tawag ng Biblia sa mga taong nakikinig ng Sabat? Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nangahawak nito na nanginginig ng Sabat upang huwag napastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. O kaibigan, ang sabi ng Biblia, mapalad ka kung iyong ipanginilig ang araw ng Sabat. Napakasarap isipin na ang isang taong katulad mo ay nais ng Diyos na makapiling sa langit. Nais ng Diyos ikay umasa sa Kanya. Nang sa ganun ikay maging isang pag-aari ng Diyos, maging anak ka ng Diyos. Nais ng Diyos ikay magiling ang araw ng Sabat. O kaibigan, ninanais mo rin ba na magiling at sumunod sa ating Panginoon? Habang hindi po pinagugulay-gulayan ng Diyos Panginoon sa Diyos, aking pagpapakit ng aking Panginoon na maghahanap po ng sa pagiging para po sa akin. Kaya ito, sa
Mga kaibigan sa mga pag-ibig, nais kong ipaalam sa atin ang Kristiyan na ang tatak ng Diyos ay walang mabuli ang araw ng Sabado. Sa mga punto ko ito, ang Diyos ay umahamon sa inyo. Sisimulan mo na bang ipangilin ang araw ng Sabado? Sisimulan mo na ba ngayon na inyong banal ang aking araw? Kaibigan, sino po ang nagsasabi sa kanya na nais niyang simulan ng Panginoon ng araw ng Sabado? Itaas ko ang inyong mga kamay. Ang sunod pong katanong na ito ay, kailan mo sisimulan ipangilin ang araw ng Sabado? Kaya po darating ng Sabado, ang aming pong simbahan ay bukas na nagdaan sa inyo mga kaibigan upang inyong ipangilin ang araw ng Sabado. Ito'y mananatili bukas para po sa inyo. At kung sino man po sa inyo ang nagkanais na sumimba ang araw ng Sabado, maaari po ba kayo tumayo? Ipagtawag sa inyo, tumayo po ba? Maraming tayo po yung po para sa isang panalangin. Mapagmahal namin Diyos na patuloy na nagpapaalala sa amin ng mga aral ng Biblia. Maraming salamat na inyo pong ipinaalam sa amin na meron po isang tatak na inyo pong itibigay para sa mga amin. At ito po ay walang ibang kundi ang araw ng Sabado. Ngayon po, Panginoon, kami pong lahat ng kayo. Sumisimbolo sa aming paikipagtupan sa inyo na sisimulan namin ipangilin ang araw ng Sabado. Mula ngayon, sa mga darating pang mga araw. Tulungan ng bawat sa aming Panginoon sa pamamagitan ng isang Espiritu na magawa namin sa pinag-uubos. Hindi dahil kami napipilitan namin, hindi dahil kami nagbigay sa dito, kundi kami po ay nagmamahal sa inyo. Patawarin mo sa mga kasalanan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Para po sa ating closing ito, awitin po natin ang ating hymn ito.
Tayo pagkalalangin. Ang banal, sa pumapagpalang gabi, dito po na rin po. Nalaman namin kung gaano po kahalaga ang araw sa Ama. Nawa po Ama, patuloy po kami pagkaluban ng mga banal na salita na magpapakita na sa inyo. Ang sabi ng Ama, patuloy po namin ang marapatan kung gaano po kami nilamahal. Ingatan po ang bawat isa sa akin Ama at Ama, bukas sa iyo, makabalik po kami ng malasyon. Diba? Patuloy po kayong magkabalaw sa aking pamilya at sa aking patuloy. Salamat po ang sa napakagandang gabi ito at patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang sa kasalanan ng Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, buwan po ngayong gabi. Sabi